Si former President Duterte po, sabi niya, nakapatay na raw siya ng mga tao eh. Tatanong ko din kayo, napatay na ba kayo? Marami. Yung unang-una niyong kill, ano po yung naramdaman niyo? Excited ka, batang-bata ka pa. Well, apart from the ICC, of course, alam natin na ongoing na ngayon yung investigation ng Department of Justice tungkol sa itong mga killings nga sa drug war. Kung kayo po ay maiimbestigahan for crimes against humanity, yun yung Republic Act 9851, will you cooperate? Kasi alam naman namin na wala kayong balak mag-cooperate with the ICC. Pero kung ang Department of Justice ang mag-iimbestiga, for 9851, hindi lang yung ordinaryong patayan, but crimes against humanity, will you cooperate with the investigation? Yeah, I will cooperate. I will cooperate. I respect their jurisdiction over our territory. Pero pag ICC, I will not cooperate. They don't have jurisdiction over us. Pero kung DOJ, may nirespeto natin yung kanilang jurisdiction. Pero yung Quadcom talaga, wala kayong balak na humarap doon? Wala. How many times I have stated my reasons, di ba? Hintayin nila. Pag hindi na ako senador, pupuntahan ko sila. Sana congressman pa rin sila. Sana congressman pa rin sila. Pupuntahan ko sila doon at pupunta ko. Mahirap kasi kung ako ay senador, pupunta doon, I will be violating the time-honored interparliamentary courtesy. Mahirap po yun na ikaw magiging president. Yung sabihin, the Bato Doctrine of violating the interparliamentary courtesy. Hintayin nila. Pag hindi na ako senador, puntahan ko sila. Si former President Duterte po humarap sa Quadcom, sabi niya, nabulabog tuloy buong Pilipinas, nakapatay na raw siya ng mga tao eh. Ano po yung masasabi niyo? Lalo na dun sa Davao. Tatanong ko din kayo, kayo po, well, you're a former policeman, may napatay na ba kayo? Marami. Pero ano yan, in the Legal. course of law enforcement. Yeah. Trabaho lang. Trabaho. Masasabi niyo po categorically na wala dyan kahit isang EJK. Wala. At sa Davao po yan nangyari? Yes. Ano po yun yung... Tanong mo na taga Davao kung ilang enkwentro ako dito from NPA to Bama, yung Bangsamoro Armed Forces, yung Iminilip noon, tsaka itong mga kidnapper, mga karnapper, mga hostage taker. Mag-research ka dito sa Davao kung ilan na yung na-enkwentro kung gano'n. Kung unang-una yung kill, ano po yung naramdaman nyo? Hindi ba nakakatakot o nakakanervyos o ano po yung nararamdaman? First time lang. Excited ka, batang-bata ka pa second lieutenant. Excited ka na you have to prove that you are really nagampanan mo yung trabaho mo at naging successful ka. At tinatanong ko po yun kasi sinasabi ng ibang tao mayroon na raw na entrenched kill culture sa Philippine National Police. At mahihirapan daw kasi maraming mga usapin ngayon na kailangan medyo magkaroon ng respeto for human rights. You think that's possible? Ano po kaya ang pwedeng gawin na reform sa Philippine National Police para ma-improve yung law enforcement while at the same time meron pa ring respeto sa human rights? Pwede ba yon? Alam mo, maganda sana sa Philippine National Police para maging professional talaga. Tanggalin yung connection nila sa politiko. Yung control ng mga politicians over the Philippine National Police. Tanggalin dapat yan. Pero I tried that but I failed. Hindi talagang umubra doon. Yung ginawa ko yung PNP Structural Reform Act, ginawa ko yon na eventually binito rin ni Pangulong Marcos. Kasama yan doon. Let PNP decide who by merit by merit who is going to be the provincial director, the regional director, the chief of police of every municipality. Tanggalin nyo na yung provision na sa local government code na
Ang politiko ang pumili. Senator, yung proposal nyo to amend the local government code, yung konektado sa police, yun yung Oh, sinasabi ninyo? yung portion na yun, yung provision na yun, natanggalin na yung authority of the local chief executive to choose from the list of uh, candidates na isubmit ng PNP. Kasi hanggat andyan yan, mapoliticize pa rin talaga ang PNP. Sabi nyo, ni-reject po to ni President Marcos, yung Hindi, proposal. hindi nga yan pumasa doon sa batas ko, sa Senado pa lang mismo. Yung aking mga kasamahan, Mm. hindi ipapayag na nandyan yan. So, wala, tinanggal ko. Otherwise, masakripisyo yung ibang mga magandang hangarin nung bill na yon. Kaya tinanggal ko na lang para mahabol ko yon. Yung 57 years old na retirement, yung mga Mm. paggawa ng mga bagong opisina, tinanggal ko na lang dahil ayaw ng mga kasamahan ko.